Located in the province of Batangas in southern Luzon of the Philippines, the heritage town of Taal is home to centuries of history, culture, and craftsmanship. Its streets, churches, and ancestral houses reflects a community that continues to preserve its traditions despite the passing of time. Taal is widely known for the iconic balisong, the elegance of the Barong Tagalog, and the rich flavors of its famous Tapang Taal. These have long become symbols of the town's heritage and craftsmanship. Yet, beyond these traditions lies another story, one carefully embroidered by hand. Here, tradition is not only remembered, it is practiced, shared, and passed from one generation to the next. Perhaps that is what makes Taal more than a heritage town. It is a town that stitches time. This is Bordang Taal. Ako po si Rosalyn Reyes, taga-Iba, Taal, Batangas. Po ay nagboborda ay 37 years na pong nagboborda. Hanggang sa ngayon po ay ako po ay nagboborda pa din at hindi ko pwedeng alisin ang aking pagboborda para hindi mawala ang aming kinagisnan ng mga tao sa bayan ng Taal, ang aming pagboborda sa kamay. Nag-umpisa po akong magborda ay edad 15 anyos nung ako ay mag-aral ng pananahe. Dahil ang nanay ko po ay nagpapalabas po siya ng mga tahe. Siya po naman ay hindi siya marunong magborda. Ang kanya lang po ay bakbak at kalado. Ito po ang aking itinutulong sa aking asawa sa paghahanap buhay, ang pagboborda. Ang una ko pong natutunan sa pagboborda ay ito po, kung tawagin po siya ay outline. Perpilado sa madaling salita po. Tapos, nung ako po marunong ng magperpilado, nag-aral na po akong magbuo hanggang sa ako po ay natuto. Dito sa Bordang Taal ay kailangan po ang tela ay lagyan po muna siya ng design. Kailangan po may tracing paper na ang tracing paper ay ipapatong po sa ibabaw ng tela. Pag nalagyan na po siya ng design, isasakay na po siya sa bastidor para siya ay umpisahan ng bordahan. Ang kaibahan po ng borda sa makina at borda sa kamay, ang borda po sa kamay ay may kaunting emboss. Yun ang pinag-aano po lagi ng mga tao. Makikita po nila basta't may emboss, sabihin niya, ito bordang kamay ito. Dahil ang bordang makina ay manipis lang, isa lang po siyang hilo pag ibinoborda. Marami po dito sa iba ang nagboborda, 200 katao, pero sa ngayon po ay kokonti na po kami, gawa po ng malalabo na ang mga mata. At saka medyo naangat na po sila sa buhay, kaya ayaw na po nilang manahe. Nakakasakit daw po ng galugod, ng mga kamay. Basta marami na silang dahilan. Ako po si Lovely Ann Ampunin, taga-Iba, 35 years old. Ako po ay natutong magborda sa aking nanay na si Rosalyn Reyes, na nag-aral po ako magborda ay mga 15 years old po. Nasa ngayon, bali ako po ay mga 20 years na po nagboborda. Ano pong ginagawa ko ay pagbabakbak. Yan po. Ang pagbabakbak po ay bali may bilang po siya ng tinatanggal na sinulid para po pantay-pantay ang butas. Yan po. Ginagamitan po siya ng blade at saka po ng malaking karayo. Yan po. Binibilangan po ang pagtatanggal para po pantay-pantay ang butas. Pagkatapos naman po mabutasan, ay atin na pong ikakalado para po hindi hiwa-hiwalay ang hilo ng ating binutasan. Yan po, sisiluin po para magmukhang bilog. Ang masasabi ko lang po dito po sa pagboborda dito sa amin sa bayan ng Taal,
kailangan po na ipagpatuloy po ang pagboborda sa kamay at ito po ang hinahanap ng mga karaniwang mga mamimili na kung saan pa po nanggagaling na bansa ang mga nadayo dito sa bayan ng Taal para sila ay kumuha ng borda sa kamay ng mga kagaya ng mga ginagawa pong barong, ng mga gown. Ang gusto po talaga nila ay borda sa kamay. Kaya amin pong ipinagpapatuloy ang aming pagboborda sa kamay para po huwag mawala itong aming kinamulatang borda sa kamay. Kaya nahimok po kami ng ibang mga kabataan sa ngayon para po ipagpatuloy ang pagboborda. Pero medyo nahihirapan po kami sa mga bata at ang kinagigiliwan na po ng mga bata ay mga gadgets. Habang kami ay nabubuhay ay amin pong ipagpapatuloy para huwag mawala ang aming kinagis ng bordantaan. Every thread tells a story. Through Aling Rosalin's hands, we discovered that Bordang Taal is more than cloth. It is a heritage stitched by generations of Batangueños. Though the craft faces the challenges of time and modernization, its story continues through the artisans who choose to preserve, practice, and teach it. Like many traditional art forms across ASEAN, Bordang Taal reminds us that culture lives not only in the work itself, but in the people behind it. Traditions are not preserved by time alone, but by the people who choose to continue them.